Tatanong ko lamang po sa inyo, no? Kayo ba yung natatakot na pag dumating na kayo nag-iisa sa buhay? Kayo ba yung natatakot po? Sige, kahit sino pwede sumagot. Ikaw muna? Sige po, ako po. Ano, pag... Ako masaya. Ako na. Ano po, yes po. Bakit? Kasi po, ano, mahirap po mabuhay mag-isa. Ako, mayroon mabuhay mag-isa. Kayo po? Ano, yes din po. Kasi, hindi po kasi ako independent. Dependent po talaga ako kahit sino. Hindi ko po kayo mag-isa. Hindi po. Kasi Hindi. po ano, Bakit? medyo sanay na po akong mag-isang nabuhay. Oh, sanay na. Kayo po? May time po. Kasi syempre 'di ba ano, kailangan sa araw-araw kailangan po talaga natin ng may kasama. Tapos sa mga bawat ginagawa din natin, kailangan talaga na may kasama. Pero carry naman. Kayo po? Sometimes din po kasi minsan mas pinipili ko po na mapag-isa. Tapos minsan din po kapag kailangan ko po na tulong, nahingi po ako na tulong sa iba. So yun, sometimes. I see. Kailangan po na Ito, bigyan ko kayo ng isang trivia lang naman, no? Madali lang naman po ito. Sabi sa isang kamakailan ng isang report ng Philippine Statistics Authority or tatawag na PSA, no? According sa report na to, itong 2024, lumalabas mahigit 38.4 million ang mga taong single sa Pilipinas sa ngayon. Simple lamang po ang tanong ko lang. Sa tingin nyo, nakaka-alarma ba yung numero na yan? O sa tingin nyo, normal lang yung mga taong dumadaming pagiging single? Nakaka-alarma ba ito o normal lang sa inyo? Sa akin po, normal lang po. Bakit? Kasi po, ano, siguro po hindi pa po sila handa sa relationship, gano'n po. Kumpara mas maganda rin po maging single kaysa naman po yung saglit. Kayo po? Ayun lang po basta. Basta po kaya nila. Kaya nila. Po, ano, feeling ko po parang normal lang din naman po na maging single kasi hindi naman po kasi sa lahat ng bagay kailangan natin ng kasama or parang partner po in life. Pero siguro, baka po sa future, baka dumami na rin po ang taken. Ay, saglit. Oo. Saglit. Ganun. Sa akin po normal lang kasi 'di ba choice naman din po natin maging single. Tas malay niyo po yung mga single na yun, mas gustong mas maghanda in the future. Gusto po nilang maghanda na masustentuhan nga once naging taken na po sila. Yes. I see. Alright. Yes. Kayo po? Si ano? Oh, sige kayo. Po sa akin. Ano? Para po sa akin normal lang din. Normal lang din. Kayo po? Normal lang din po sa akin kasi parang siguro po yung mindset po nila is people come and people go po. Ganun. Ako, ganyan lang na. Parang alon lang, no? May darating, may wala din, no? Alright, pero ito, ganito na lang. Kayo ba yung masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa taon na to? Itong Ako po masaya po. Masaya? Kayo po? Kalahati. Kalahati, Sa 50-50. gitna po. Kayo po? Masaya po. Masaya? Depende po sa sitwasyon. Depend. Oo. Grabe. Sa akin po masaya po. Masaya. Bakit kaya po isang tao ay malungkot o malungkutin? Ano ba ang pinakamadalas na hinaharap ng isang tao? Bakit sila malungkot? Sa akin po siguro po yung mga problema po sa bahay po, sa pamilya. Kayo po? Parang hirap nun kasi as a person na madalas ay ano rin po, malungkot din po. Katulad lang din po na sinabi ni kaibigan ko kanina na ayun nga po, parang minsan ang main reason din po ng pagiging malungkot po family rin po or problems. I see. Kayo po? Ano po, siguro po yung pagkawala po ng isang family member niyo po. I see. Understand. Kayo po? Yun nga din po. Siguro isa sa mga rason kung bakit nga po malungkot ako isang tao dahil ano po, may nangyayaring hindi may nangyayaring ayaw nilang mangyari. Like, hindi nila gusto. Kayo po? Ganon din po sa akin. Like, siguro, mas pinipili nilang hindi mag-vent sa iba, gano'n. Kasi parang wala pong nakakaintindi po sa sitwasyon po nila. I see. Pero ito po, naniniwala kayo, sabi ng maraming Pilipino, kaya daw sila po malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Kayo ba naniniwala? Yan ang dahilan ng maraming Pilipino ngayon. Malungkot, walang pera. Totoo po. Kasi nakakaranas din po ako ng ganan. Tsaka po, ano po, parang, siyempre ngayon po kasi, kailangan nyo po kadalasan ng pera para magawa nyo yung isang bagay.
I see. Parang nag-iba na po yung agos ng mundo. Kayo po? Nakabalik yung ano? Opo. Feeling ko rin po, yun din po yung parang isa sa mga rason kung ba't nagiging malungkot ang mga tao. Ako din po, opo. Kasi po, pag wala po akong pera, wala po akong magawa. Nga po. Parang tama rin po kasi parang yung mga gusto mo karamihan na yun kailangan muna ng pera bago makuha. So pag wala po ang pera mahirap maging masaya. I see. Kayo po? Ganon din po sa akin. Like, parang kumbaga, yung sa pag-abot po ng dream is kailangan po ng pera. Tapos syempre kapag kulang, ganun po. Parang nakakalungkot po na hindi po ma-achieve yung ganun po ang dream. I see. Pero sa tingin nyo, mahirap naman magtiwala ngayon sa mga tao sa panahon ngayon? Sa akin po, opo. Bakit po yan? Kasi po, hindi po natin masasabi yung intention po ng isang tao kung hindi po natin sila kilala. Kailangan po nating mag-ingat. Kayo po? Ganon din po. Ganun din? Opo. Ganun din. Kailangan po muna natin kilalanin po talaga yung mga nakakasalamuhan. Okay. Ganon din po yung sa akin. Ganun din, I understand. Okay, ganito. Meron akong mga kanito na tanong. Mas madadali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang. Kayo po ba isang mabuting tao po? Ako po, opo. Kayo po? Ano po? Opo. Opo. Oo. Medyo po, medyo. Medyo. Ako po mabuti sa mabuting tao. Okay. Ganon din po. Mabuti po sa mabuting tao din po sa akin. Kung i-rate nyo po sarili nyo from 1 to 10. 1 as hindi kayo mabuting tao or 10 sobrang yung mabait. Saan nyo po ilalagay ang numero from 1 to 10 kung kayo isang mabuting tao? Ako po, 10 po. Mabait po ako. Oh, 10 talaga. Yes po. Siguro po, 8 po. Kasi hindi naman po ako perfectong tao. 7 po. 7. 7 din po kasi ano po parang may mga times na hindi tayo pwedeng maging mabuting tao sa bawat sitwasyon. Okay. 7 po sa akin kasi yung iba pong tao is hindi po mabait sa akin. So, yung treat ko din po sa kanila is hindi po mabait. Ganun. Paano di po masasabi kung isang tao po ay mabuti po? Ano po, paano po masasabi kung mabuti silang tao? Kung ano po, yung trato po nila sa inyo, kung okay po ba pagtrato? ang trato niyo sa inyo, kung mabuti po sila sa inyo. I see. Siguro po sa ugali po, personality. Personality. Sa mga ginagawa po nila, po, kung yung ginagawa po nila ay mas nakakabuti po sa marami at sa kalahatan po. Sa pinapakita po nila sa akin. Sa mga actions po nila. Sa Towards mga me. actions. Opo. Pero tanong ko lamang, kayo ba'y mahilig magbasa ng dictionary? Tanong lang po. Gusto ng dictionary? Hindi po masyado. Hindi? Kayo po? Hindi rin po masyado. Hindi Kasi rin? marunong po ako. Kayo po? Hindi rin po. Hindi rin? Hindi na rin. Hindi rin? Hindi rin po. Pero siguro naman ata, lahat naman kayo mag-agree na kayo ay nagsusearch kay Google ng mga meaning kung hindi nyo alam isang salita. Tama po ba? Yes po. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman, no? Sabi kasi sa dictionary or sa online man to, pag sinabi daw na good o mabuti po, ito lang tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin daw ng moral ay ugali muna sa tao sa kanyang sarili. Na dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mga mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Opo, lalo na po sa mga parents. Sabi na. Opo. Opo. Okay? Opo. Yun nga, ang problema, lahat po talaga tayo guilty kasi yan po ang unang matututo ng isang bata ang magsinungaling, kasama na po ang paglilihim at iba pa. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Kahit po yun ay lapis, ballpen, barya, kahit anong panghalaga yan, kahit sa internet. Accidentally po or parang sinasadya? Well, kasama na rin po doon yung halimbawa may napulot ka tapos hindi mo natin naibalik kahit ba yan hindi mo intention, anything na hindi talaga galing sa'yo. Yes po.
Wala na ba ako? Parang hindi pa po. Never pa? Okay. Opo. Opo. Opo rin po. Well, hindi ko naman pinagdudahan kung may mga taong never pa nagnanakaw, no? Huwag lang sanang dumating po na bigyan na kayo nakapagnakaw kasi napakahirap po niyan dahil automatic talagang wasak na wasak talaga kasi sabihin may kinukuha tayong hindi galing sa atin. Pero sa mga tao nga nakaranas ng pagnanakaw, for example, imagine yun, dyan lang yung police station, baka doon na po tayo namamasyal na sa kulungan. Kasi automatic, guilty talaga tayo halos lahat. Kasi kaya daw isang tao daw nakapagnakaw daw ay dahil wala yan sa presyo. Gusto nila ang isang bagay nang walang kahirap-hirap. Yun nga lang, ang problema, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Magalit po? Oh, magalit sa isang tao? Opo. Hindi naman po maiiwasan. Hindi maiiwasan? Kayo po? Siyempre naman po, kasi sabi nga po niya, hindi po maiiwasan yun. Lalo na po ngayon, grade 11 na, padami na lang padami ang stress na dumadating sa buhay. Naku. Kung sino-sino na po napapagbuntungan ng galit. Ganun talaga. Opo. Aha. Opo. Siyempre, normal naman po, pag po tayo nasasaktan o nabubugbog na tayo sa ating mga pinagdadaanan natin, alam naman po tayo nakangiti o nakabungis-ngis. Baka balino po isang tao na sinasabing hindi siya naiinis o nagagalit, pero deep inside, ipuputok na lang niya o ibubuhos na lang niya ng bigla-biglaan. May sinasabi kasi na hindi din daw kailangan pumatay, sumaksak o barilin o saksakin o patayin mo isang tao. Ang kailangan mo lang daw ay magalit lang sa isang tao, hindi mo kailangan magmura. Yun nga lang, ang problema, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, na-appreciate yung patience and honesty, pero ito po, sa tingin nyo, nagamit nyo po ba ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan, kunwari nadapa kayo, napa-OM, alam nyo na po yun. Yung nabibigla na lang kayo. Opo. Hindi po maiiwasan. Opo. Anong tag ito? Lalo na po yung word na Diyos ko. Yung gano'n. Yun na nga yun. Hindi nyo na kasana bagit. Ako din po. Opo, nagiging expression na po. Ako din po. Curious lamang po ako, bakit ba lahat ng tao madalas yan ang binabanggit? Pwede naman pangalan ng puno, pangalan ng hayop, pangalan ng dagat. Bakit ba pag nabibigla, pangalan ng Panginoon na ang naiisip? Any idea? Bakit yun ang nababanggit ka na isang tao? Siguro po kasi alam po ng tao na ayun po yung parang creator natin. So parang may kapangyarihan. Gano'n. Parang nakasanayan na po nilang Nakasanayan? throughout the years. Siguro po parang yun po kasi yung pinakakilala natin sa buong buhay natin. Like, Oo. yun po yung maraming nakakakilala sa kanya. Ganun. I see. Kayo. And then, Ayun nga po, parang nakasanayan na rin po ng mga tao. Parang nanonormalize na po nilang sabihin po yung mga ganong bagay. well actually, tama yung sinabi doon. Nagiging para siyang normalize or nagiging kasanayan lang. Kasi nakapagtataka naman eh. Instead ng pangalan ng kahit sino atang tao, hindi nila nababanggit yan, natatakot. Pero kapag kunwari nadapa, nakipag-away, binumura na lang ang Panginoon na kahit wala namang kinalaman doon. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Na ang Panginoon po ang naglikha ng mabuti ng lahat, kagaya itong nasa likod yung background, napakagandang sampaloklik at itong bundok na yan. So Panginoon po nag-create yan, hindi para dumisin ang kanyang pangalan. Yun nga lang, ang problema, halos lahat taga tayo dito or lahat talaga ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko kayo hinusgahan, kayo pong limahan, hindi ko po sinisiraan. Ito po ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Kaya kasama rin ako dyan sa tanong na yan. Sa tingin nyo, kung tayo po yung mamamatay, hindi po to pananakot, at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Ano po, parang guilty po. Ano po? Parang guilty po. Guilty? Kayo po? Guilty rin po. Guilty? Guilty rin. Guilty rin? Guilty po. Guilty? Sige. Guilty rin po. Guilty. Saan ka kayo pupunta kung sakali lang naman po, no? Tanong lang naman. Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko pa po, mahirap po manguna. Di kayo sure? Hindi po. I see. Hindi rin po sure kasi, ayun nga po, mahirap po manguna. Plus,
meron naman po tayong chances pa para magbago, para maging mabuting tao. So, I see. Kayo po? Sa paniniwala ko po, sa langit po ako pupunta. Okay lang yan. Tatanungin naman po ako eh. Oh, easy lang, Hindi ko rin easy. po alam, pero ano po, kung ang Diyos po nagpapatawad, parang hindi ko po masasagot yan. Okay, understand. Kayo po? Ganun din po. Hindi ko rin po masasabi kung sa langit po. Sa, Okay. Pero yung nagsabi na sa langit pupunta, bakit parang sure ka doon? Sa ano po, sa religion po na naano ko po doon dati po is Christian po. Sabi po doon ay kapag tinanggap mo nyo po ang Panginoon na inyong tagapagligtas, ano, mawawala na, parang maano na po kayo, free na po kayo. yun po, mawalalayan na po kayo sa mga kasalanan nyo po, sa mga ano nyo po, tapos Oo. sa langit na po kayo mapupunta. Parang I see. Okay. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa or kunwari isang senaryo lang. Kunwari may isang kriminal. Sabihin natin siya ay nagnakaw po ng pera sa bangko or nakapatay siya ng tao. Nauli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po ako sa nagawa kong kasalanan. Hindi ko po yung dinedeny. Pero parang hindi po ako siguradong sa kulungan pupunta. Baka naman po pwede natin tong pag-usapan. Sa madaling salita, yung kriminal ay nangangatwiran pa sa korte. Or pwedeng sabihin ng isang kriminal kunwari sa judge, Judge, opo, guilty po ako. Pero parang nagsisisi naman po sa nagawa kong kasalanan, isinusuko ng sarili ko. Pwede pa nga niyang banggitin na nakilala niya ang Panginoon despite sa ganun, etc. Pero ang sasabihin ng judge, kailangan niyang pagbayaran, kailangan niyang paghandaan ito, kailangan siyang itapos sa kulungan, ano man po mangyari. Tama po ba? Kailangan niyang pagbayaran. opo, opo. Kailangan. So, lahat naman. Akala ko't kilala niya yung Diyos, ba't niya gagawin yun? Okay? Hindi, go po. Pero I think nag-agree naman kayo na yung criminal, kailangan niyo pa rin pagbayaran regardless kung ano ang sinasabi niya. Tama po ba? Oo. Ngayon, ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Bible or salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o ginamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, o kahit ano pang mga kasalanang nagawa natin, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagong apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong ko lang. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong 5 ay sa impyerno mapupunta, pero hindi lang kayong 5, tayo pong lahat kasi may nagawa tayong kasalanan kahit isa lang sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala sa sinasabi ng Biblia? Hindi rin po. Kasi ano po alam ko po yung nagawa ko mali. So, tatanggapin ko po yung nagawa ko. Yung ipaparusa sa akin. So, you mean nag-aalala ka? Hindi. So, pero yung iba po, Ako po nag-aalala po. nag-aalala kayo. Kayo po? Nag-aalala din po. Aha. Hindi po. Bakit naman hindi? Yung tulad na po ng sinabi ko po kanina. I understand. Yeah? Kayo po? Nag-aalala din. Nag-aalala rin po pala. Nag-aalala rin. Okay. Okay, ganito kasi po yan. Yes, maaaring hindi po tayo magkakilala talaga lahat at ito lang isang sudden na interview. Pero I don't think so naman na walang masama kung mag-draw po tayo ng concern sa mga tao, lalo na kapag buhay po ang pinag-uusapan. Kagaya po nito, kayo ba'y natatakot sa kamatayan po? Tanong lang. Opo. Kayo po. Ano po? Takot Kayo po ba'y sa natatakot sa kamatayan? Hindi po. Hindi, bakit? Paano mo kamatayin po ba yung ano po ba? Mamamatay ka, bigla na lang mamamatay ka na lang. Hindi po. Hindi ka Kasi na natakot. mabilis po kasi akong dumating sa acceptance stage. Accept na po Ganun. na. Accept. Kayo po? Hindi din po. Kasi po, parang sa tao po, parang natural na po yung mamatay po sa buhay po. Cycle of life po. Tanggap po? na nga rin po. Tanggap mo na rin. Ganon. Kayo po? Natatakot po.
Natatakot. Natatakot din. Kung kayo po'y mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, tanong lang naman, kung lang. Ilan pa kayang years na gusto nyo mabuhay pa? How many years kaya? Ano po, sana po mabot ng 100. 100 years. Okay, not bad. Parang ayoko pong tumagal sa ganito pong position. Kasi ayoko po nang makikita ko pong maunang madedo yung mga kilala tsaka yung loved ones ko po. Ang ganun. Kayo po? Kung ganun po naman po ay parang gusto ko po mabuhay ng habang buhay po. Habang buhay, understand? Kayo po? Parang ang hirap pong sabihin. Kasi nga po, gaya po na sabi niya, nakakatakot panoorin na mawala. Pag makitang mawala yung mga Oo. nalalapit sa'yo. So, kung sana abutin, hindi okay. I see. Kayo po? 100 years po. 100 years. 100 years. Pero sa tingin nyo, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Parang sa ngayon pong parang ngayon pong generation, konti na lang po yung para pong matagal po yung buhay, mga naabot po ng 100. Oo. Gawa po ng gawa rin po ng mga kinakain po ngayon, parang hindi na rin po masyado healthy. Oh, I see. Same din po sa sinabi niya, pero dagdagan ko lang po yung sinabi niya kanina. Feeling ko po Oo. parang lalong umiikli lang po yung parang buhay ng mga tao ngayon, especially po dun sa mga kabataan kasi syempre ngayon po parang dumadami na rin po yung mga kabataan na merong depression. Oo. Yung ang mental health po nila ay hindi healthy. I see. Kayo po? Ano po? Hindi po natin malalaman kung kailan po tayo mamamatay kasi po meron pong iba't ibang posibilidad ang mangyari sa atin. Oo. Gaya rin po nung sinabi niya, pero dadagdagan ko lang din po ulit. So, ano Sige lang. po, siguro sa dami po nung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas nga, kahit sa Pilipinas na lang, ano po, parang mas gugustuhin niyo pong umikli yung buhay niyo kaysa madagdagan yung problema. Ano nga po ulit yung tanong? Sa tingin nyo, alam nyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po. Pero as long as every morning, binibigyan pa rin po ako ni Lord ng chance na magising, ganun po. Still thank Him po every day po. Siyempre, yun nga lang nakakalungkot, nabanggit nyo na nga, depression, tapos sa Pilipinas, pabata ng mga namamatay. Yung iba, namamatay hindi na sa aksidente. Yung halimbawa, uuwi lang sana ng bahay, napagtripan, napagbintangan, mga ganon. Hindi mo kayo tinatakot. Siyempre, ang buhay po talaga ay napaiksi. Huwag naman sana po, nabigyan pag-uwi nyo, bigyan na lang kayo natigok. Huwag naman po, hindi ako nananakot dito. Di ba, 5 kayo dito? Yung mga Pilipino, sanay na sanay sa mga kasabihan. 5 kayo, di ba? Pag kunwari kayo nag-pictorial daw, yung gitna daw, matitigok, parang ganon. Di ko kayo tinatakot. Alam mo naman mga Pilipino, mga ganyan. Pero paano nga kung biglang nangyari yun, di ba? Hindi natin talaga alam. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yun nga lang, napaisip po agad ang buhay po natin. At sabi kasi sa Bible, lahat po tayo ay i-judge ng Panginoon once po tayo namatay. Ang masakit nga po dito ay kapag nakita ng Panginoon yung mga nagawa nating kasalanan, automatic, guilty po. Kahit isa lang po yan dahil ang taas ng standard ng Panginoon sa ating lahat. Kaya ano mang mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Mahirap magtiwala sa mga tao sa panahon ngayon. Pero, malalaman nyo naman yan kung ang isang intensyon isang tao ay maayos sa loob lamang ng 10 segundo. Kasi tao po yun Malalaman mo naman kaagad yan. Bagamat nakakatakot talaga yan, pwede man po magbago ang lahat-lahat kasi ang Panginoon kasi, bagamat galit siya sa kasalanan at makasalan tulad natin, pwede mo po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin tong salita na to. Madali lang po ito. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Apo. Lahat? Familiar kayo? Ano kayo sa Tagalog nun? Awa. Tama, yung nasa kita. Tama, awa. Kayo ba'y nahingi lagi ng awa? Majority answer. Kayo ba'y nahingi lagi ng awa? Opo. Araw-araw? Kaya ako po tinatanong yan, ibig sabihin, kung tayo ay humingi ng tulong, nahihirapan tayo isang bagay, walang masama humingi ng tulong. Kasi ibig sabihin, kailangan natin talaga maayos ito nang hindi sa sarili lang natin, no? Pag ibig sabihin kasi po ng mercy or awa, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po ay makasalanan, inamin natin tayo po ay mahina,
at tayo po humingi ng tulong sa Kanya. Kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa mga kasalanan kasi mapapahamak po talaga tayo. At ang gusto kasi ng Panginoon ay yung magpakumbaba ang isang tao. Ayaw niya po na mayayabang ng mga tao kasi ang galing at ang talino ay galing lang sa Kanya. Wala po tayong credit sa ating sarili. Kasi kung wala ang Panginoon, wala po talaga tayo dito sa mundo nito. Yan yung automatic na yan. Kaya pag tayo po humingi ng mercy sa Kanya, hindi po siya naiinis, hindi siya naiinsulto. Bagkus, parang mat lang po yan. Nagbigay siya ng solusyon na yan ang dapat natin isolve para hindi po tayo mahirapan. Ngayon, ito po magbabago sa magiging tanong na to. Sa tingin nyo kaya, ano bang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalis po sa Judgment Day? May naiisip po ba kayo? Based nga po sa Bible, nag-sacrifice po si Lord para po matubos yung mga kasalanan po natin mga tao. I see. Yung nasa gitna, no? Ano bang nasa necklace mo? Cross po. Diba? So yun nga. Tayong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Diba? Yun nga lang, ang ginawa ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Bago po naging simbolo yan sa isang necklace yan, naranasan niya po kasi na siya ay dirian ng mga tao, ayaw nila ng kanyang mga pangangaral niya, gusto nila sila masusunod. Yan yung dahilan kung mas Jesus ay hindi lang siya tao. Siya rin ni Diyos na alam niya na ang pagbabahagi ng katotohanan kapalit kanyang buhay. Siya ay tinorture, ipinako sa krus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasamaan, sumpa, at ang demonyo ay natalo na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo lamang. Kaya meron pong buhay na walang hanggan. Yun nga lang po, ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala po tayong ambag kahit anong mangyari. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, kayo ba ay narinig niyo ng salitang repentance? Ano kaya sa Tagalog nun? Anyone can answer. Pagsisisi. Pagsisisi? Ay, hindi ko. Ano pala yun? Iba pala yun. Any idea? Magbabago ng, ano mo, ng Actually, nasagot nyo na kaagad sa loob lamang ng 1 second. Pagsisisi. ay, Nagdalawang isip ka pa. So, pag sinabi po nating repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag kayo nagkasakit, di ba gusto nyo laging gumaling? opo. Di ba? Halimbawa, pag kayo nagkalagnat kunwari, sa tingin nyo makakapagsampalo-click kayo? Opo. Ay, hindi po. Seryoso ka mo? Magkakasampalo ka kung nilalagnat? Depende po sa, sa stage po ng lagnat. Oo, may ganun. Kayo po, pupunta kayo, nilalagnat. Hindi, kayo po. Depende nga rin po. Depende. Tindi nyo to. Oo. Kayo po. Depende po. Depende rin. Pag may nagyaya po. Kahit nilalagnat ka na, pupatay tayo dito. Kayo po. Hindi po. Hindi, no? Ang totoong sagot yun, syempre, pag medyo nilalagnat, ibang pakalamnan mo, hindi ka makakapunta niyan kasi papatay mo sarili mo dito, no? Nakakatamad po kumilos. Lagnat. Ibig sabihin lang po niyan, pag po tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Para at least, kunyari, nakikita nyo lagi sa sampalok-click kasi nga, malusog kayo, wala kayong lagnat. Kaya nagagawa natin ng maayos yan. So pag tayo nagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at talikuran natin nagawang kamalian at pabaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin kayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at tigit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago na po umalis po dito, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating pag-usapan po? Tanong lang. Yes po. Okay po? Opo. Opo. Okay? Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Opo, kasi yun nga po, medyo nagigilty na rin po. I see. Opo. Opo, nagkaroon po bigla ng realization sa buhay. Opo.
Curious naman po sa inyong lima, no? Wala mang problema kung anong sagot niyo po dito. Kayo ba yung nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Kayo ba yung nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Hindi po. Hindi? Hindi rin po. Hindi rin? Nakakapakinig po kasi linggo-linggo po nasimba po. Mhm. Hindi po masyado. Hindi rin? Hindi rin po masyado ngayon. Hindi rin masyado. Hindi rin po. Pero nabukat nyo naman siya, di ba? Nabukat nyo naman. Kasi ganito lang yan. Di ba pag kayo nagugutom, kakain po kayo. Tama po ba? Opo. Lahat naman, no? Kaloko naman siguro pag hindi kakain, hindi patay na kagad kayo dito, no? O halimbawa, sarado lahat ang tindahan at ang bukas lamang po ay convenience store doon sa dulo sa taas. Tatakbo kayo, bibili kayong pagkain kasi kayo nagugutom. Tama po ba? Opo. Lahat naman, no? Alam namang hindi kayo kakain sigurado, kalokohan niya, no? Ako po. Itutulog ko po. Seryoso ka? Gusto mo yarihan ang katawan mo dyan? Hindi Gawain niya po po. yan. Seryoso po yun. Gawain Hala. niyo po yan. Huwag naman ganun kasi mahirap yung ganun, magkaka-ulcer. O halimbawa, hindi na nagkaka-ulcer. Ang matindi po dito, kaya pag hindi tayo kakain, manghihina. Maaaring hindi ka nagugutom kunwari kasi bakit? Kinakain yung ating muscle. So ang masakit po dito, pag nauubos na ang muscle natin, magiging payat tayo. Tapos pwede tayong tamaan ng mga sakit. Ang punto lang naman, naiintindihan ko naman, pero huwag lang sana nating mangyari kasi buhay po kasi pinag-uusapan natin dito. Oh, hindi ko kayo kilala, pero makakita lang po ng isang taong napapahamak, nalulungkot ako kasi ibig sabihin ni mahirap. Doon pa lamang, paano kung mas malalang sakit ang biglang dumating, ang madalas na pakiram ng isang tao, parang ayaw niya magkasakit dahil para bang isang impyerno. Hindi literal na impyerno po para bang sobrang pasakit o hirap. Kasi kaya ko po tinanong yan, sana, kung tayo po yung nagugutom, kakain tayo, ganyan din po sa Bible. Para siyang pagkain pero sa spiritual. Kasi yan po yung kanyang salita upang yun yung maging gabay natin. Hindi tayo mapahamak at hindi tayo makagawa sana ng mga kasalanan kasi nagtitiwala tayo sa kanyang salita. Kasi kaya po tayo dito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Yun nga lang, ang bad news, lahat po tayo guilty, hindi lang kayong lima, pati ako po guilty, lahat po tayo. Kaya kung tatanungin niyo po ako isang mabuting tao, kaya ko po sagutin yan. Hindi. Kriminal ako, masahol pa ako sa inyo, marami akong mga nagawang kasalanan. Kasi automatic, palpak na po ako dun sa standard na yan. Kaya lahat po tayo ay siyempre pupunta. Pero, maraming po maliligtas, hindi dahil sa mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan, at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, maraming po maliligtas. Hindi dahil sa mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba kayong katanungan po? Wala na, majority? Ay, wait. Sige lang, go lang po. Hindi naman po sa ano. Personal po yata ito eh. Ano po religion niyo po? Well, ang aking pong religion, ako po ay Christian. Ang denomination ko po ay Reformed Baptist. Yes. Same din po. Christian din po. I see. Any question pa ba? Wala na po. Wala na? So, kung wala na pong question, maraming salamat po. At mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. God bless po sa inyong lahat. Thank you so much po.